Lusot na sa Commission on Appointment ang ad interim appointment ni Secretary Gilbert Chodoro Jr. sa Department of National Defense. Dahil si Chodoro ay dating kongresista ay wala nang tanong-tanong sa kanya ang 12 miyembro ng Kamara na bahagi ng CA Committee on National Defense. Ang mga nasabing mambabatas ay tiwala sa kakayahan ni Chodoro bilang kalihim ng DND. Pero sa pagdinig sa komite, ay humirit si Senator Risa Hontiveros ng tanong sa kalihim. Itinanong ni Hontiveros ang issue ng paglalaan ng confidential funds sa civilian agencies ng gobyerno. Nais kasi ni Hontiveros na sa halip magbigay ng pondo sa civilian agencies ay ilaan na lamang sa mga ahensya na may mandato na depensahan ang seguridad ng bansa. Pero ang sagot ni Chodoro ay hindi lubos na sang-ayon sa tinutumbok ng senadora. Matatandaan na una ng kinestyon ni Hontiveros ang paglaan ng confidential fund sa Office of the Vice President. So sa halip po na i-disperse itong scarce intelligence resources sa ibang mga civilian agencies, hindi kaya better utilized sila gamit yung expertise ng mga intelligence agencies at naka-target towards external threats. So ano pong opinion nyo sa ganitong mga panukala, Mr. Chair? Yung sa civilian agencies po na may intelligence and confidential funds po, dalawa po ang purpose. First po is for the internal anti-criminal security po ng agency, anti-scam, pagbibili po ng mga, of course, like biometric equipment and the like. Ang dapat po natin malaman siguro po ngayon, meron pong fusion din ng external threats through internal activities po na nakadisperse po at binabalidate po natin, hindi pa po validated ito, through different activities of society under the jurisdiction of different departments, no? Kaya because the best way to probably weaken a country is rather than an overt warlike function or disruption of your facilities is really to take control of your internal economy, internal processes, and the like. Yun po, kinakailangan din po ng intelligence and confidential funds ng different agencies para ho mabantayan at masugpo ito. Ang nominasyon ni Chodoro ay mabilis lamang na nakalusot sa plenaryo lalo na't matibay na suporta ang kanyang natanggap mula sa mga mambabatas sa Senado at Kamara na bahagi ng nasabing komisyon. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, tiwala siya sa kakayahan ni Chodoro at totoo ang hangarin nito na protektahan ang interes ng mga Pilipino. His appointment came in a very opportune time. Not only addressing the issues of internal security threats, but also, above all, the external threats with the heightening tensions within the West Philippine Sea. His impressive academic and military records, diplomacy and integrity, as well as unquestionable dedication in protecting the interests of the Filipino people, makes him more than qualified once again to take over the position of Secretary of National Defense. Tiwala naman si Senator Jinggoy Estrada na sa pagkakatalaga kay Gibo sa DND ay kaya nitong harapin ang usapin sa teritoryo at kapayapaan sa West Philippine Sea. Bukod sa isa siyang dating kongresista, si Gibo Chodoro ay una nang naging pinakabatang kalihim ng Department of National Defense sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.